Magandang araw, Sir Paul. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Andrew. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naganap 1999. Panahon kung kailan ako lugmok na lugmok. Panahon kung kailan ako talong-talo. Sa buhay, sa pamilya, sa karera. Masasabi ko na maganda kahit papaano ang buhay ko noon. Lumaki ako na may pamilyang may mga negosyo na rin. Sa madaling sabi, business-minded po ang pamilya ko noon. Nakapagtapos ng pag-aaral, nakapagtayo ng sariling negosyo sa tulong ng mga magulang ko. At pinatakbo ang sarili kong negosyo ng ako lang at napagtagumpayan ko yun. Ang kaso, Sir Paul, hindi naman lagi ay aayon sa iyo ang panahon. Minsan, susubukin ka ng panahon. At yon ang nangyari sa akin. Bumagsak ang negosyo ko, Sir Paul. Hindi ko na lang sasabihin ng dahilan kung bakit pero may pagkukulang din naman ako. Hindi ko inaasahan yung mga bagong kakumpetensya, yung bagong merkado. Basta, in-underestimate ko at hinayaan ko lang, Sir Paul. Marami rin akong pagkukulang. Noong mga panahon na yon, nagkaroon din kami ng malaking problema kasi yung tatay ko, yung pinaka-negosyo niya, nagkaroon ng problema. Hindi ko nasasabihin dito basta damay kaming lahat. Kaya wala akong ibang mahihinga ng tulong noon. May mga kaibigan naman ako na nagpautang sa akin, nagbigay ng tulong, pero hindi pa rin yun sapat. Ang ending, nagkabaon-baon ako sa utang, pero hindi ko na isalba ang pinakamamahal kong negosyo na pinabayaan ko. So heto na nga, problemado ang pamilya namin noon. Problemado rin ako basta sabay-sabay kaming tinamaan ng kamalasan. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pera noon kasi unti-unti na nagsasara yung mga negosyo namin. Kailangan ko magbayad ng utang kaya nag-liquidate ako ng mga assets ko. Hanggang sa naging 0-0 talaga ako noon, Sir Paul. May mga utang pa ako noon pero buti. Sa mga kaibigan ko na lang naman yon at sa ilang mga kamag-anak. Pero ang natira na lang sa akin noon, motorsiklo ko. Pati yung apartment ko na tinitirhan. Yung house and lot ko na matagal kong pinagawa. Nawala na parang bula. Yung 2 kotse ko, yung mga properties ko, yung mga lupa ko, basta lahat. Naglaho sa maikling panahon. Sa totoo lang, Sir Paul, muntik ko nang kitili ng buhay ko noon. Pero bigla akong naisip yung kalagayan ng mga magulang ko. Sila rin naman ay nahihirapan pero lumalaban sila. Nakakangiti pa nga. Bakit ako? Susuko na kaagad. Sabi ko nun sa isip ko, lalaban ako. Sinimulan ko ang sarili ko sa paghahanap ng trabaho kasi gano'n naman talaga eh. No choice naman talaga. Makakabangon pa ako niyan. At hindi naman nagtagali nakahanap ako ng trabaho kasi magaling naman ako. Maganda ang sahod ko doon. Hindi lang ako sanay kasi sa pagkakataon na yon meron na akong boss na dati ako yun. Lumipas po ang mga buwan. Kahit papaano nabubuhay naman po ako. Pero isang gabi, nang pauwi na po ako, bigla po akong may nakasalubong sa isa sa mga malls doon sa may Makati. Sally? Oh, Andrew? Kumusta? Ex-girlfriend ko po si Sally. Magandang pinagsamahan namin yan. Pero maganda rin naman po yung paghihiwalay namin. Ito, nabalitaan ko yung nangyari sa mga businesses mo. Nakakayaman pero ganun talaga eh. Kamusta ka ngayon? Heto, empleyado. May boss na. Alam ko ayaw na ayaw mo niyan. Gusto mo ng malaking pagkakakitaan? Sa totoo lang, Sir Paul, napalunok ako noon. Ayoko sana magkaroon ng utang na loob kay Sally pero nakuha niya kaagad ang interes ko. Anong klaseng pagkakakitaan? Trabaho. Madali lang. Pero
Delikado. Kailangan ko ng tao ngayon eh. Oo, ako magiging boss mo. Isang trabaho lang. Pwede mo nang gamitin yun pang negosyo. Ano bang klaseng trabaho yan? Hindi mo kailangan malaman oo o hindi lang ang sagot. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Calling card ko. Puntahan mo ang address na yan kung interesado ka. Sa makalawa, kailangan na kita. Pag lumagpas ka doon, the offer ends. Bye, Andrew. Hinalikan niya pa ako sa pisngi at ako naman, hindi talaga mapakali. Lumipas po ang 2 araw. Hindi ako pumasok sa trabaho noon. Nag-awal ako, Sir Paul. Sa totoo lang sukang-suka ako sa trabaho ko na iyon. Kaya inabsentan ko na. Bahala na. Natagpuan ko ang sarili ko sa bandang Mahayhay, Laguna. Isang warehouse ang natagpuan ko doon sa bayan po nila. Doon ko nakita si Sally kasama ng mga tauhan niya. Hindi pa nga sana ako papapasukin pero nang ipakita ko yung calling card na binigay sa akin ni Sally, doon na ito tinawag at humarap sa akin si Sally. Pumunta ka? Oo eh. Well, sige. Sumama ka sa kanila. Sumama po ako doon sa mga tao na nandoon. Sumakay sila sa isang van. Pinagsuot nila ako ng damit. Hindi ko alam kung saan kami pupunta pero hindi ako nagtatanong. Sobrang bilis po ng mga nangyari, Sir Paul. Hanggang sa maya-maya, wala na akong kaide-ideya kung nasaan kami. Basta Laguna pa rin ata yun o Quezon. Tapos liblib ang lugar. Nang maya-maya, siguro mga 10 PM na po nito, meron kaming nakitang naglalakad na bata sa may kalsada. Nagulat na lamang ako noon nang inutusan ako ng isang lalaki na maglagay ng maskara. Siyempre sinunod ko yun. Hindi ko alam kung bakit pero parang autopilot po yung katawan ko. Yung para bang kusang kumikilos ang sarili ko. Basta ipinag-utos nila. Baba! Kunin mo yung bata. Sir Paul, ginawa ko yun. Binusalan ko pa nga yung bata. Yung para bang alam ko na kung papaano gawin yun. At dahil bata nga yun, wala siya naging kalaban-laban sa akin. Pagpasok namin sa loob ng van, tinakpan ng mga kasama ko yung bibig ng bata. Meron silang panyo na parang pinaamoy at nawalan kaagad dito ng malay. Ako naman, Sir Paul, ang daming katanungan, takot na takot, kinakabahan. Pero nanatili lang akong tahimik doon sa loob ng van na iyon. Nakaupo, diretso ko makatingin. Hanggang sa umuwi na kami pabalik doon sa may Mahayhay. Doon sa isang malaking warehouse doon. Bumaba kami kasama yung walang malay na bata. Doon, sa pagkakataon na yun, inakokontrol ko na ang sarili ko. Sally, anong nangyayari? Ano gagawin niyo sa bata? Secret. Heto ng bayad ko sa'yo. Inabot ni Sally sa akin ang malaking halaga. Hindi ko nasasabihin kung magkano pero malaking-malaki po yun. Ano gagawin niyo sa bata? Gusto mo makita? Sige, pagbibigyan kita. Pumasok kami sa isang kwarto doon. At doon nagulat ako dahil nakakita ako ng isang nilalang Sir Paul. Nakakulong sa hawla. Tao ito pero may balat na itim, balahibong kulay abo, mukha na parang sa aso. Aswang. Aswang yun, Sir Paul, hindi ako pwedeng magkamali. Nagulat ako nang bigla nilang binuksan ng hawla at binato sa loob yung bata. Hindi ko na alam kung papaano ko ilalarawan sa inyo, Sir Paul, ang mga nakita ko pero kasukulam-sukulam. Kinain nung aswang yung bata. Ako napatakbo na lang sa labas at napasuka. Sabihin mo lang sa akin, Andrew, kung gusto mo pa ng ganitong trabaho. Huwag kang mag-alala. Hindi ikaw yan. Nasa pangangalaga kita. Kinokontrol kita kaya hindi mo kailangan makonsensya. Ginamit ko lang ang katawan mo. Kung kailangan mo ng trabaho,
Alam mo kung saan ako hahanapin. Huwag kang magtatangkang magsumbong dahil madali lang kitang papatayin kasama ng pamilya mo. Sir Paul, umalis ako doon ng umiiyak, nagsusuka, nahihilo, natatakot, umiikot ang sikmura. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yun pero hindi ako yun. Kinontrol lang ako, Sir Paul. Yung perang ibinigay sa akin, Sir Paul, hindi ko yun tinanggap. Tinapon ko yun, Sir Paul. Ayokong tanggapin yun dahil ibig sabihin lang, parang tinanggap ko na kasalanan ko yun. Na ginawa ko ang bagay na yun. Sir Paul, natanggal po ako sa trabaho. Pero simula po nun, Sir Paul, bumalik po ang swerte sa amin. Yung tatay ko po ay naabsuelto sa mga kasong naiatang sa kanya. Unti-unting nabalik ang negosyo niya. At sa tulong niya, Sir Paul, tinulungan niya rin kaming makabangon mga anak niya. At to cut the long story short, nakabalik kami sa mga dati naming buhay. Mahirap, hindi naging madali, matagal, pero nakabangon kami. Ngayon, Sir Paul, tatanungin ko kayo, dapat ba akong makonsensya sa nangyari sa bata? Pero ako na mismo ang magsasabi sa inyo, kung nakokontrol ko lang ang sarili ko noon, hindi ko gagawin yun. Tatakbo ako. Kung alam ko lang na ganoon yun, hindi ko yun gagawin. Hindi ako pupunta doon sa una pa lang na pagkakataon. Ngayon tatanungin ko kayo, dapat ba akong hindi makonsensya sa nangyari sa batang yun?